Breaking news, Israel muling binomba ang Yemen. Muli na namang naglunsad ang Israel ng sunod-sunod na airstrikes sa mga port at infrastructure sa Yemen na kontrolado ng Houthis. Ganti ito sa mga sinasabi nilang paulit-ulit na missile attacks ng grupong suportado ng Iran. Sabi ng Tel Aviv, tinarget nila ang mga port ng Hadida, Ras Isa at Sif, pati na rin ang Ras Khanib Power Station. Ayon sa kanila, ginagamit daw ang mga lugar na nabanggit para maglipat ng armas galing Iran para gamitin sa pag-atake sa Israel at sa mga kaalyado nila. Sabi rin ng Israel na tinarget nila ang barkong Galaxy Leader, isang Bahamas-flagged ship na sinamsam ng mga Houthi rebels 2 taon na ang nakakaraan. Ayon sa Israel, ginagamit daw ang barko para mag-monitor ng mga barko sa Red Sea. Kaya naman bilang parte ng Operation Black Flag ay binumba ng IDF ang mga target ng Houthi terror regime. Pero bago yan ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Muli na namang naglunsad ang Israel ng malalaking airstrikes laban sa mga target ng Houthis sa Yemen. Tinarget nila ang mga port at power station sa iba't ibang parte ng Yemen. Ginawa ito matapos magpaputok ng missiles ang mga rebeldeng suportado ng Iran papunta sa teritoryo ng Israel. Sinabi ng Defense Minister ng Israel na ituturing na nila ang Yemen tulad ng Tehran, kasabay ng babalang. Sino mang magtaas ng kamay laban sa Israel ay kanilang tatanggalin. Tinarget ng Israeli military ang mga port ng Heda, Ras Isa at Salif. Ayon sa kanila, ginagamit daw ang mga pasilidad na ito para magpuslit ng armas mula Iran papasok ng Yemen. Sinira rin nila ang barkong Galaxy Leader, isang hijacked merchant ship na kinonvert ng Houthis bilang radar platform para mag-track ng mga barko. Naglabas naman ang IDF ng urgent evacuation warnings bago sila umatake. Ito ang unang Israeli attack sa Yemen sa halos 1 buwan matapos mabigo ang mga negosasyon para sa ceasefire. Tinarget sa mga strike ang critical infrastructure kasama na ang Ras Khatib Power Station. Ipinapakita nito na handang patamaan ng Israel ang mga civilian facilities na ginagamit sa military operations. Agad namang gumanti ang Houthis sa loob lang ng ilang oras. Naglunsad sila ng missiles papunta sa Israel na ayon sa ulat ay na-intercept ng defense systems. Ayon sa military spokesperson ng Houthis, hinarap daw nila ang atake ng Israel gamit ang mga locally made surface-to-air missiles. Mula pa noong late 2023, pinalala na ng Houthis ang mga atake laban sa Israel gamit ang ballistic missiles at drones na umaabot na sa mga syudad ng Israel. Ang gulong ito ay nagbabanta sa isa sa pinakamahalagang shipping lanes sa buong mundo, ang Red Sea at Bab el-Mandeb Strait, kasi ay daanan ng bilyon-bilyong halaga ng global trade bawat taon. Kaya kung magpapatuloy ang mga atake, maaring tumaas ang shipping costs at masira ang supply chains sa buong mundo. Binigyang diin ni Prime Minister Benjamin Netanyahu ang bagong diskarte ng Israel. Kanyang sinabi na naabot na nila ang mga tagumpay dahil sa tapang ng mga mandirigma. Naka-schedule siyang makipagkita kay President Donald Trump sa White House para pag-usapan ang seguridad ng rehiyon at ang papel ng Iran. Gusto ng Israel na makuha ang suporta ng Amerika para sa pinalawak nilang military operations laban sa mga proxy ng Iran. Matagal nang hawak ng Houthis ang malaking bahagi ng Yemen mula pa noong 2015. Tumanggap sila ng armas at training mula sa Iran. Ginamit nila ang mga nakuha nilang port para magpasok ng missiles, drones, at iba pang gamit pandigma kahit pa may mga international sanctions. Sabi ng Israel, ang mga armas na ito ay direktang banta hindi lang sa kanila kundi sa international shipping routes. Samantala si Abdul Malik Al-Hii, ang leader ng rebelding grupo, ay inakusahan ang Israel at Amerika na sinusubukang sirain ang pananampalataya at mga simbolo ng Yemen. Kinondena rin ng mga Popular Resistance Committees ang tinawag nilang criminal aggression laban sa mga civil service at civilian facilities. Pero ayon sa Israel, ang mga pasilidad na nabanggit ay may dual purpose, para sa civilian at para rin sa military operations. Nababahala ngayon ng ilang international observers na baka madamay na naman ang mga Western forces sa gulo sa Yemen. Ayon sa politiko, ang panibagong kampanya ng Houthis laban sa shipping ay posibleng mag-udyok sa Amerika at mga kaalyado nito na magpadala ulit ng mga barkong pandigma.
Nauna nang nag-utos si President Trump ng malalaking airstrikes laban sa Houthis noong may shipping disruptions. Ang pagkasira ng barkong Galaxy Leader ay isang malinaw na escalation. Hinijack ng Houthis ang commercial vessel na ito noong November 2023 at ginawang surveillance platform. Ang desisyon ng Israel na sirain ito ay malinaw na mensahe. Hindi pwedeng gamitin ang civilian assets para sa military use. Dahil sa mga airstrike na ito, posibleng lalong lumala ang humanitarian crisis sa Yemen. Yung mga tinarget na port ay critical para sa pagpasok ng tulong kasama na ang pagkain at mga medical supplies. Kapag nawasak ang mga port, mahihirapan nang makapasok ang aid para sa milyon-milyong tao na hirap na sa kakulangan. Ang pagkukumpara ni Defense Minister Katz ng Yemen sa Tehran ay nagpapakita ng strategic mindset ng Israel. Tingin nila sa Houthis ay hindi independent group kundi proxy ng Iran, kaya dapat tratuhin katulad ng Iran. Dahil dito, parang justified na raw ang pinalawak na military operations kahit lagpas pa sa borders ng Israel. Ipinapakita rin ng mga strike na ito na handa ang Israel na gumalaw mag-isa laban sa mga banta kahit walang suporta mula sa iba. Kalkulado ng Israel na mas mahalaga sa kanila na sirain ang supply lines ng Iran kaysa matakot sa eskalasyon o sa international criticism. At dahil mukhang open ang American leadership sa matinding aksyon laban sa impluensya ng Iran, ang Red Sea ay nananatiling flashpoint ng mas malawak na tensyon sa rehiyon. Anumang abala sa shipping dito ay direktang makakaapekto sa presyo ng enerhiya at daloy ng kalakal sa buong mundo. Ang layunin ng mga strike ng Israel ay pigilan ng Houthis na banta sa mga mahalagang daanang ito at sabay na pahinain ang military capabilities nila. Ang tensyong ito ay parte ng patuloy na proxy war sa pagitan ng Israel at Iran sa iba't ibang fronts. Mula Lebanon hanggang Syria hanggang Yemen, pareho silang naghahabulan ng impluwensiya gamit ang mga kaalyadong grupo. At ngayon, pinapakita ng direktang mga atake ng Israel sa Yemen na handa silang palawakin pa ang shadow war na iyo sa panibagong teritoryo. Samantala sinabi naman ng Houthi na inatake nila ang barkong MV Magic Seas dahil sa pagdaong nito sa Israel, habang 17 Pinoy naman na sakay nito kabilang sa mga sakay ng barko ay nailigtas, kung saan ang mga ito at ang 2 pa nilang kasamahan ay dinala sa Djibouti, habang ang 21 pang Pinoy na sakay ng isa pang barko na inatake din ng Houthi, ang Eternity Sea na dumaraan din sa Red Sea, ang inaalam pa ang lagay. Ayon naman sa impormasyong inilabas ng Reuters ay 4 na crew ang namatay habang 2 naman ang sugatan sa pag-atake sa Red Sea.